Magandang araw po mga kababayan, welcome po sa Pinilang Lakbay. Ayan, naway safe po lahat. Ngayon lulutuin ko po yung isa sa malaking isda na huli po natin. At syempre, yung zucchini. Kaya gagawa rin po tayo ng isang masarap na recipe. Tara, samahan po ninyo ko. Kabayan, nakahuli po ako dito. Napakaganda po nitong lugar. Ay, ang laki nitong ano, perch. Ayan po mga kabayan ako. Mga kabayan, nakahuli na naman po ako. Nakaibigan ko kumukuha ng video, wala dito. Ang laki. Dali, anong isda ito? Dali, ang laki. Ang laki. Ang isda ito, ang laki. Ay, ang laki. Dali. Ang laki. Ay. Ay, ang laki. Ang laki, oh. Ang laki na isda dito. Naku, ang sarap na hapunan. Yan po mga kabayan, nakahuli na naman ako. Ang laki. Dali po ah. Wala ko makuha ng video ko lang eh. Kaya yung isang kasamaan ko po. Oh, umipit. Oh, tala. Ayun. Oh, konti pa. Okay na. Save na. Kala ko magiging makagat. Tragis na. Lakang isda dito. Kala ko tapos na ako mahuli. Pang-walo na yata ito. Ayan, linisin ko na po itong isda. Kailangan po kasi tanggalan na ng bituka. Bago po ako tumuli sa aking paglilinis, pakikita ko lang po ito sa inyong aking aanihin na zucchini. Nagalo ko lang yung mga bulok dito. Napakalaki. Grabe, kailangan po talaga anihin na to. Baka maunahan pa ako ng ibang... Ay. Adi, napakalaki. Ay. Pagtanggal po ng bulo, kasi medyo may bulo po yan eh. Hindi nakatusok mula dito, pababa. Yan, ganun po yan. Yan. Kasi pag ganun baka matusok po kayo. Ay, yun oh. Buti naabutan po natin. Parang meron na ditong matigas pa, kala ko lumalambot na eh. Parang pag tumagal kasi mabubulok. Ayun. Laki. Ayun po. Diba? Thank you so much, zucchini, for these years. Mas malaki po yung nakaraan. Hindi ko po alam ano mas malaki o eto. Basta malaki. Pwede pa po ito. Yang pa po yan. Salamat. Ayan po mga kabayan. Ito po yung nakuha po nating zucchini. O diba napakahaba. Ang laki. Ito po,
Hanggang di po naninilaw o nagla-light brown ang balat po, hindi pa po siya matigas. Kaya masarap po yung iluto. Nakakain din po ito ng hilaw. Siyempre mas masarap po ito yung yang, yung wala pang masyadong buto. Lasa po nito parang pipino pag hilaw. Hindi po natin sabihin. Makikita po ninyo, di ba? O, yang na yang pa po siya. Ibig sabihin, mas lalaki pa po ito. Maganda po kasi yung lupa na ginamit ko sa garden ko. Ito hindi na po babalatan dahil napakalapis po ng balat po nito. Napakasarap po nito sa stir-fried, tinola, miswa. Ibang nga po nilalagay ito sa sinigang Marami po itong ano. Kasi mild lang po yung lasa nito. Pero siyempre iba yung lasa ng pipino. Ito medyo manamis-namis. Tapos siyempre, lalagay po natin sa miswa. Ayoko po isama po ito. Para ito yung magiging substitute ko dahil wala pong patola dito. Pero iba pa rin po yung bango ng patola, no? Ang nanay ko po, pag may tanim pong patola, tinitikman niya po ng hilaw po yun. Kasi pag mapait, ay hindi po pwede. Yung mapapait po na patola, totoo po yun. Siyempre nga na, pag inalo nyo sa lulutuin ninyo, mapait. Ang sarap ng patola sa sa Mickey noodle soup. Naku po, napakasarap. Saka sa miso, siyempre. Hindi ko naman po ito ilalagay lahat. Maglititira po ako. Ang pag-prepare po nito, kapag lalagay nyo po sa rep at hindi nyo pa gagamitin, hugasan nyo po. Punasan nyo po ng paper towel. Tapos, siyempre, yung kamay ninyo, siguraduhin nyo yung malinis. Baka lilibagin Kahit na mahaba yung kuko nyo, tingnan nyo. Malinis. Ito, ilalagay ko po ito. Pag gumagawa po ka ng miswa, ako, gusto rin po ito ng mga kaibigan ko pong mga finish. Yan, ganyan lang po yan. Tapos iba ilalagay ko po sa container, ilalagay ko sa ref. At ang pinakamaganda po, mas maganda na pag-store po ng in-slice po ninyong zucchini, mas maganda buo po. Punasan nyo po mabuti ng paper towel. Yung zucchini saka ito po. Ito po, huwag nyo po masyadong gasgasan ng paper towel. I-dip nyo lang po para ma-sip-sip yung dagta. Tapos, halutin po ninyo mga 2 to 3 layers ng cling wrap. Kung wala po kayong cling wrap, syempre hindi naman kailangan ng ganito, di ba? Plastic po. Malinis na plastic, Ayan. Tatagal po yan sa rep ng ilang araw. Pwede nyo na naman gamitin sa ibang recado o putahe. Sa ibang dishes o recipe. Di ba? Yan po. Lagay nyo po sa vegetable chiller. Siguraduhin po ninyong punas na punas po yung zucchini bago po nilagyan yung plastic. Kasi pag may konting moisture, mag-moist po yun sa loob, mag-create ng humidity, mabubulok po yung zucchini. Ayan. Pasensya na po sa range dahil mainit na mainit po yung aking kaldero. Lalagay ko na po ang bawang at sibuyas. Ito po kasi sa bawang at sibuyas, nag-golden brown, medyo nasusunog. Ito po yung gusto ko, yung medyo sunog po yung bawang. Ayan po gusto po talaga sa miswa, di ba? Pagkakain ko, gusto po, nalalasahan po yung ginamnang na ginisa. Kaya na po ako ng hipon. Itong hipon na nilalagay ko po, wala nang balat. Yan, gisadong-gisado na po yung hipon. Medyo na po yung zucchini. Diba? Napakarami ang lulutuin ko. Bigyan ko po sa inyo mga kaibigan ko. Nadalan ko rin po isang kaibigan ko na galing ibang bansa. Ang paborito niya po ito. Sabi ko tumulin muna po siya dito. Nandito rin po yung dalawang kaibigan para kahit paano makahigit siya ng init na sabaw.
Lalagyan po natin ng konting asin para mag-release po ng flavor ang mga retado. Paminta. Ganito natin mabuti. Yan po muna siyang mag-isa. Yung mag-release po ng tubig. Yung medyo yun yan, mag-release ng tubig. Nalipin. Dahil sa asin. Para mas masarap. Ito po ang itsura kapag nag-release po ng liquid. Lalagyan na po ko ng tubig. Maligam ka ng tubig o kung mainit. Para dahan-dahan naluluto po yung ating zucchini at yung hipon lumasa sa sabaw. Mas masarap po yun. Haluin po ninyo para yung flavor kumalat. Maging even po yung pagluluto po natin. Takpan po natin, pakuluin po natin mabuti. Ibig sabihin na po yung kulo na sobrang lambot na po yung zucchini. Ibig sabihin pag isang kulo, okay na po sa akin. Kasi gusto ko po may konting crunch pa po eh. Yung half cook po, yung zucchini mas masarap. Ayan po. Gusto ko po sa zucchini ganyan. Pag makikita po nyo parang hilaw, hindi po, luto na po yan. Lalay ko na po itong ating niswa. Itong niswa, hinugasan ko kasi alam nyo naman po, di ba yung niswa yung may amoy. Hinugasan ko po talaga. At hindi ko po tatakpan to para lalo yung amoy ng niswa mag-evaporate. At hindi ma-overcook yung ating zucchini. Yan ko lang po yung kumulo. Ano naman po, napakabilis pong maluto, di ba? Lalagay na po ako ng itlog. Dahan-dahan po. Huwag po overbeaten dapat ng itlog para maganda. Para yung texture yan sa presentation. May may konting puti na lumulutan. Hindi puro parang egg yolk. Dahan-dahan po para mas maganda ang presentation. Tapos sabi-sabihin po nyo. Kailangan ng patience, lalo na po kung ginagawa nyo pong negosyo, pagtinda po ng pagkain. At po maayos, malinis, maganda presentation, bagong ligo kayo. Yan pinaka-importante. Malinis ang inyong mga kamay, di ba? Siyempre ang customer, hindi pareho-pareho. May mga mitikuloso. Huwag nating maliitin ang negosyo natin na sabihin natin, luluto lang naman ako sa tabi ng bahay o sa karinderya yan. Diyan po nagsisimula lahat. Nagsisimula po ang lahat. Tulad ng mga malalaking kumpanya na pagkain. Dahil sa kalinisan, maayos na pagluluto at ititikon po muna ang bibig ko sa kalaktak. Nila po natin maluto po yung itlog bago po maglagay ng kasubha. Ayan, luto na po ng maayos ang itlog. Lalagay na po ako ng kasubha. Napakasarap po na kasubha sa miswa. Sa mga hindi po nakakaalam, ito po ay napakasarap na pampalasa. Tawag po dito SAF. S-A-F. F yata double F. Parang ganun. Flour po. Parang ito po yung Asian saffron. Pero syempre iba po yung saffron na huwag po natin compare. Sarap po ito. At nagbibigay din ng magandang kulay sa ating niluluto. Lalo na po sa lugaw, goto. Iba po naglalagay po nito sa sopas. Depende po sa inyo. Depende po sa inyong preference. Yan, ready na po. Luluto ko na po ang malaking isda. Ito po yung nahuli kong isda. Dalay ko po sa freezer at dinefrost ko. Yan, tanggal na po yung kaliskis po niyan. Malinis na malinis po yan. Alam niyo naman po ako pagdating po sa mga pagkain, natikuloso po ako. At ito pong lababo, hindi po ako dito nagsisipilyo, hindi po ako dito dumudura. At yung mga plato po, hindi ko rin po dito hinugasan dahil meron po ang dishwashing machine, niregalo po sa akin. Kaya ito po talaga ay para sa pagluluto lang. O, diba? Kaya yung mga nagko-comment dyan na walang kalam-alam ng mga nagmamarong ng mga bullshit kayo. Yan na siguro nyo yung ginagawa sa mga lababo ninyo, di ba? Tapos sasabihin nyo, kadiri, dyan nagsisipil yun. Kasi ginagawa nyo yun, loka-loka pala kayo dito. Tara na nga, sino ba?
Ayan. Gagawin ko po dito ay maninipis po yung gilit-gilit, yung hiwa-hiwa po. Yung mamarkahan lang po ninyo. Yan, yung ganon. Inipisan ko lang po hanggang matapos. Ito po yung gilit-gilit na sinasabi ko, yung slice. Kaya ko po ng asin. Nanay ko pag gumagawa po ng isda, nakikita ko eh. Pagtapos na pong linisin, hiwa-hiwaan, inaasinan po niya, ginaganyan talaga niya. Para matanggal po yung ano. Kaya gumanon yung kamay ko, natinig ako. Ito, tinig ko. Hindi pa na nakita, nakaharang pala yung magandang kamay ko. Yan. Tapos i-rest lang po natin ng mga 3 minutes. Mag-release po yun ng lansa. After 3 minutes, hugasan po natin mabuti. Siyempre, nasa inyo naman po kung paano po paglilinis po ninyo ng isda. Ito pong isda po kasi nito, imetos pala to. Kala ito sa loob mamaya. Huwag mo na dito sa plato. Para malinis na malinis. Okay na po yun. Patutuloy ko mabuti. Sa akin pong mixing bowl, may harina po yan. Half cup na all-purpose flour. Half cup na cornstarch. Iba po yung cornstarch sa corn flour. Cornstarch po mas thin eh. Tapos, meron po tayong breadcrumbs. Galalo ko po. Lagay ko po ng konting asin. Kasi yung breadcrumbs flavored po meatball. Meatball flavor na po siya, may flavor na yun. Paminta. Pero hindi naman siya maalat. Dagdagan ko pa ng konting asin. Yan, okay na po yan. Gawin ko lang mabuti. At dito pa natin pagulungin ang ating isda. About po sa lababo. Siyempre, kung nililinis nyo naman po yung lababo niyo, kahit may nagsisipilyo po dyan, kaya na kayo nagugas natin, wala pong problema. Basta po malinis. Pero yung magko-comment lang sa laula, mga ganun. Hello? Buhay pa ako. Siyempre, noong araw eh, kahit namalit po kami, ganun po, nagsisipilyo kami sa laba, pero nililinis po yan ng nanay ko. Oh, eto. Buhay pa ako. Umpisa na po natin i-breading o lagyan po ng harina ang ating isda. Pag mag-bread po tayo, umpisan po natin sa ulo hanggang sa loob po ng tiyan. Yan pa ganyan. Para against po siya dun sa hiniwa po natin. Medyo i-bend po ninyo pag ganyan. And then, kabila naman para kumapit po ng maayos yung ating mixture, yung dried mixture. Then, sa kabila naman, pataas. Bend po natin para bumuka yung mga gitla-gitla, yung hiwa-hiwa po natin, minaragahan po natin. Bangon itong ano, nais kong ano. Ito po, ang purpose po nito, magbigay ng lasa, ng crispiness, at hindi po tumalsik pag nagprito po tayo. Diba? Panalo itong ating recipe today. Seryoso po ako ngayon, ano? Hindi bagay. Sorry, hindi po ako makapag-crack ng mga jokes. Dahil yung aking utak kailangan ng kanin. Tanggal ko na hindi nakakain ng kanin. Yan, okay na po yan. Prito na po natin yan. Sa pagprito po dapat mainit na mantika. At ang inyong ipiprito, tak-tak ito muna para patanggal po yung excess na ano, na harina. Kasi pag may natirang harina po at sumamang harina at sa pagpiprito po ninyo, oh excuse me, pag may sumamang harina po sa pagpiprito ninyo, no? Hindi po maganda dahil pag nasunog ang harina hindi po masarap kainin. Yan.
Pasensya na po, kailangan ko pong lakasan na ring food. Habang napiprito kayo, prito nyo na rin po, prito nyo na rin. Diligan po ninyo yung mantika yung ibabaw. Para pagbaliktad po ninyo, firm na siya, maayos po siya. Hindi po siya madudurog. At gagalaw-galawin po ninyo, baka kasi mami nakadikit. Ayun, sabi hindi po siya nakadikit. Successful po yung ating pagkakalagay. O, diba? Baliktarin ko na po ng dahan-dahan. Ganito ang kutsara. Kasi nakikita ka na po medyo golden brown na. Nasa ko lang po yung buntot. O, diba? Yun. Ganda ng pagkakabaliktad natin. Ingat-ingat po sa pagpiprito po ng malalaking isda o karne. Gusto ko po medyo crispy. Kasi siyempre itong isda po na ito medyo matinik. Sanay naman po tayo kumain ng isdang matinik eh. Diba? Ito ayaw po nila ng mga ganito na matitinik. Kaya ng mga filet. Ayan! Okay na po sa akin itong isda na to. Kasi ito, crispy outside. Tapos yung karne soft po yan dyan. Napakasarap pong kainin ko. Diba? Perfect po ang ating pagkakaprito. Prito din po ako ng talong. Para mas masarap po ang ating mukbang. Mabuhay yan! Maraming salamat na po sa Panginoon. Nagsama-sama na lang po tayo na way safe po ang lahat. Bago tayo gusto, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Maraming salamat na po sa biyayang binigay niyo po sa amin, binibigay at naibigay po. Kaya ang bawat isa po ay maging mapagpasalamat po sa lahat ng binibigay po ninyong grasya sa pagsubok dahil ito po ang para po kami matuto at mas pahalagang po ang inyong binibigay po sa amin at bahagi po sa kapwa. Ano po bahala po sa amin, sinusuko na po namin sa inyo lahat sa kanan ni Jesus. Amen. Sana po natin. Meron po ka ditong honey lemon. Gutom na po ako eh. Ang tagal din po natin tinagmukbang ano. Ibig sabihin yung kanin. Tagal ko rin po hindi nakakain ng kanin. O kasi syempre, ay sana matuloy po ako sa Pilipinas. Dahil mas nag-spend po yung mga taong nagmamahal sa akin at nagmamahal po sa akin dito. Kaya nagluluto po ko lagi mga finished food, mga ganun. At ito makainin po natin. Ako po, isa po sa sobrang namimiss ko. Yung simpleng pagkain po, di ba? Miso at pritong isda. Medyo pinasosyal ko lang ng konti dahil siyempre kaibigan ko eh. Init. Napakasarap. Ito ang napakasarap. Medyo matinik pong isda na to. Kaya ingat-ingat din po pagkakain po ko nito eh. Pero malalaki naman po yung tinik niya. Pag ano, pag natinig ako din. Madali ko makita pag malaki. Miss ko talaga kanin. Sarap. Sarap nito isda na ito. Lasang ano po siya, tilapia. Na
Konting hindi bangus eh. Ano ba isda? Parang lapo-lapo sa atin. Lapo pinaghalaw po yung lasa. Talong. Winner na winner. Alam itong isda na to. Pero gusto ko lang po talaga dito, prito o kaya inihaw. Isda po na to. Sila po kasi ni-smoke nila eh. O kaya ano yung may cream. Piprito po nila, filet. Tapos may cream. Nilagay sa tapos may patatas. Sarap. Ang favorite ko po dito itong medyo malapit sa piyandagan. Kasi hindi po siya masyadong matinik. Crispy outside, soft inside. Medyo na-overcook itong kanin sa gutom. Hindi ko napansin kanina. Hindi ko nahalo na. Pero okay lang. Sabi ng crispy na sa balat. Maraming sili yung ano eh. Toyot. Silid kalamansi. Lemon. Maraming sili.
Napakasarap. Mainit pa, hindi ka makain ito. Sukuin. Masarap. Sarap nito. Palit-palit pa ako na. Kaya po muna pa ng miswa. Miswa isda. Excuse me. Sarap na chukunin ka talaga. Pag po ninyo overcook sa miswa yung chukunin, napakasarap po. Panginip yung sarili. Kaya akong beso. Hirap kainin. Itong isda na to. Lasang tilapia at wala po pinaghalo. Masarap din po ito siguro sa gata. Excuse me, yung malambot ang tinik. Luya, sili. Tapos may pechay, parang sinanglay. Pwede din po ito. Ay, walang pechay. Sa gata lang. Luya, sili, bawang sibuyas. Gata. Sarap nito. Papawisan na ako. At yung itlog, ayun yun ito. Naparito ko rin po itlog. Sarap.
Kung nakain po kayo itlog ng dalag o itlog ng bulig, yung pulasan napakasarap. Nakalimutan ko sabihin, yung buhok ko po inspired by telenovela, yung parang haggard looking, pero ang bangis pa rin ang dating. Ganun po yung dating. Ganun effect pa, no? Haggard looking. Parang sabihin din, napagod sa kusina sa pagluluto. Pag malapit sa buntot, mas matinik. Kinis ba? Pagigising ko po sa umaga yan ang almusan ko yung sabaw. Ay, sarap. Paano po bago tayo tapos pasalamatan po muna natin ng Panginoon? Pero maraming salamat po yan. Binigyan niyo po sa amin sa araw na to. Maraming salamat po sa lahat ng tsansa, pagsubok, ibinibigyan niyo po sa amin para matuto po kami sa buhay Panginoon. Gawin bawat sa pangalagaan po inyong lahat ng delikha dahil doon po ang gagani lahat ng aming pangangailangan. Kayo na po bahala po sa amin. Gusto ko na po namin sa inyo lahat sa kanila Jesus. Amen. Paano po? Maraming salamat lang po sa inyong oras na intal sa pinilangalakbay. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi. Huwag ng araw.